Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Kagabi po ang vlog ko ay tungkol sa hybrid na mga sasakyan. At sinabi ko nga po doon sa vlog ko na yon na buy now, gastos later. Hindi ordinaryong gastos, talagang malaki. Dahil mga kapatid, kapag ka bumili ka ng hybrid, parang dalawang sasakyan ang binili mo. Bumili ka ng electric vehicle na battery electric vehicle at bumili ka rin ng mga sasakyan na internal combustion engine. Pinagsama yan sa isang sasakyan para magkaroon ng tipid at ikaw naman ay hindi rin makapagbuga ng emission, makapagbuga ka ng lason sa ating kapaligiran. Yun po talaga ang purpose ng hybrid. Pero mga kapatid, kahit sabihin nyo pang matibay yung mga hybrid na yan, dahil may mga nag-comment po doon sa vlog ko po kagabi na matitibay nga daw po, ilang daan libo na po ang tinakbo, may nagsabi pa nga hindi daw nasisira o papayag ba naman kayo doon na yung sasakyan ay hindi nasisira. At meron din pong nag-comment na papayag daw ba yung mga engineers na gagawa sila ng mga sasakyan nila na nasisira at sisira ng kanilang pangalan. Sabi ko nga po, magbigay nga po kayo ng pangalan ng isang engineer na gumawa ng hindi nasisira na sasakyan. Lahat po yan ay nasisira. Yun nga po yung tinatawag na entropy. So lahat ng bagay ay masisira. Ang sinasabi ko lamang po, ito pong mga hybrid na to, pagdating ng panahon, mas matindi ang magagastos nyo dahil iba na po ito, sophisticado na nga po itong sasakyan na ito. Ang mga pyesa nito ay hindi ordinaryo. Karamihan mga electronics, karamihan ibang klase ang mga metal parts nito na hindi mo basta-basta mabibili sa mga auto supply. At habang kakaunti po ang pyesa, yung tinatawag nating law of supply and demand, mahal po ang pyesa niyan. Ngayon, itong mga sasakyan existing na, tulad nitong gagawin ko ngayon at ipapakita ko sa inyo kung anong problema nito. Ito nga lang ang mga pyesa ng Suzuki. Kung meron po kayong Suzuki, kahit yung mga lumang ang mamahal po ng pyesa. Di po ba? So, ito po ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano ang problema nito. Okay, balik po tayo doon sa hybrid. Yung mga hybrid po na yan, kapag yan ay nagka-problema na, talagang malaki ang magagastos nyo. Pero mga kapatid, ang hybrid po, kung matutuloy, yung pambuong mundo na pag-phase out sa mga petrol vehicles, mga petrol cars, at mismong yung petrol, kapag yan ay pinace out, sa ibang bansa nga, meron ng mga nag-phase out niyan. Sa Norway nga halos kakaunti na lamang ang gumagamit ng mga sasakyan na di gasolina. Kasama po ang hybrid sa mape-phase out. Dahil nga po yan ay gumagamit ng gasoline or petrol at maging itong mga diesel na hybrid cars ay kasama yan sa mape-phase out coming 2035. Yung po mga nagsasabi na hindi na po matutuloy sa US, itong mga electric vehicles, nagkakamali po kayo. Kaya itong mga Japanese automakers ay nangakong magbubuo ng mga bagong modelong mga electric vehicles dyan sa US. Hindi po totoo na ito'y mahinto dahil ito po ay pasok sa batas na isinusulong ng Environmental Protection Agency para sa buong mundo. So ang akin lamang po mga kapatid, ito po, doon sa vlog ko kagabi, na yung mga hybrid kapag kaiyan ay naluma at nagkasira-sira na, mas malaki po talaga ang gastos niyan. At maraming mahihirapan sa pagre-repair niyan, lalo na po dito sa Pilipinas. Okay, so ngayon, tignan natin itong Suzuki Vitara na to, kung ano ang problema. Dinala po ito, palyado, nanginginig sa minor. Yan po ang sabi ng may-ari. So ang aking unang findings dito, baka mayroong sirang ignition coil, baka mayroong sirang spark plug, baka sira din yung kanyang positive crankcase ventilation. Yan po ngayon ang i-check natin. Ipapakita ko po sa inyo, one by one, kung paano ko po ito i-check nang wala akong hawak na scanner. Okay, simulan po natin. Start ko muna ang makina. Ayan. Bubuksan ko po ang ating hood, ang engine bay. Tignan natin mga kapatid kung ano ang problema nito. White na Suzuki Vitara. Ang iba, ang sinasabi, Vitara. Okay, tanggalin ko tong cover. Diyan muna siya. Ngayon mga kapatid, meron naman akong scanner Kadalasan kasi, yung mga nagtetest ng walang scanner, kapag ka tinanggal itong mga socket dito sa ignition coil, para i-test nila kung working yung ignition coil at spark plug, nagkakaroon ng check engine. So ako, ang gagawin ko muna dito, i-check ko tong mga ignition coil, kasama na rin doon ang spark plug, kung working ito, kung maganda yung kuryente pumapasok. Dito muna ako sa number 1.
Ayan, nanginig ang makina. So pag ibinalik ko to, tingnan natin. Ayun, bumalik ang kanyang minor. So itong pangalawa, number 2. Oh, nanginig ang makina. Ibig sabihin, nabawasan ng isang spark plug na gumagana dahil tinanggal ko yung kuryente dito sa ignition coil. So ibig sabihin, gumagana yon. Okay, babalik ko ngayon itong number 2. Okay, bumalik yung dati niyang minor. Okay, dito naman ako sa pangatlo. Ayun, nanginig na naman. Ayan, kita nanginginig, no? O, kita po yan, no? Makikita nyo yung vibration. Ibig sabihin, working din itong number 3. Tapos yun, bumalik yung minor niya. Pero mga kapatid, mababa yung minor nito compare doon sa talagang normal na idling niya. Okay, ito pang-4. Ayan, nanginig pa rin, no? O. Kaya nyo, umaalo, no? Okay, babalik ko na to. Ayun, bumalik. So, ibig sabihin, dun sa ginawa kong test na yon, kasama yung spark plug at yung ignition coil ay gumagana ng maayos kasi kapag inaalis ko yung socket, yung supply, dito sa mga ignition coils ay nagbabago yung andar ng makina. So, pwede rin ang problema ay dito po sa kanyang PCB. Ito po yung PCB niya. Ayan. Pero, i-test ko muna kung working po ang map sensor nito, yung MAF. Ayan, tingnan nyo po. Maliwanag ba ang video natin? Itatry ko ngayon na tanggalin itong socket ng mass airflow sensor. Ibig sabihin ng mass airflow sensor, kung gaano karami yung pumapasok na hangin, minimetro nitong sensor na to, para i-feed niya ngayon doon sa computer, sa ECU, kung gaano karami yung pumapasok na hangin at magbibigay naman ng tamang mixture, no, ng fuel yung ating computer papunta doon sa mga injectors. Kung mali ang nasusukat nito, pwede rin ganyan ang maging problema. O ito, tignan nyo mga kapatid. Tatanggalin ko po ito at pansinin nyo yung minor nito. Maririnig kaya? Tanggalin ko siguro itong mic ko. Ayan. Tignan natin kung mapapansin nyo yung minor nito, yung idling. Ito na po, tatanggalin ko na. Tumaas yung minor. Kita nyo po? Tumaas yung minor. Umayos yung minor. Tignan mo nga dito sa Glenn, sa RPM natin. Kung ilan ang RPM. Tignan natin yung RPM. Okay, ang RPM niya ngayon ay 800. Okay. Al, halika rito, Al. Ang RPM ko ngayon ay 800. Subukan mo ngang isaksak yung socket ng mass airflow. Diyan lang. Yung MAF. Turo mo, Glenn, yung MAF. Subukan mo nga isaksak. Ibalik mo yung binunot ko kanina. Ayun. Napansin nyo po, oh. Bumagsak. Ayan. Nasa na lang ako. 700 na lang at hindi na stable yung minor natin. Pumapalag-palag na, no? Oh. Ayan. Palyado po. Pero tanggalin mo nga ulit yung map sensor. Ayun, nakita nyo. Tumaas yung ating idle. O sige, tingnan mo, Glenn. Punta ka na doon, mauna ka na. Tingnan mo kung nakakabit yung map sensor. Hahabol ako. Ayun, tanggal na. O. Okay, so tanggal na to. Pag ito ay sinaksak ko, manginginig ulit ang makina. Tingnan nyo. Oh, parang gusto pa mamatay, oh. Ayan na. Palyado na. Okay. Mga kapatid, yun po kasi ang problema. Itong map sensor, may problema na to. Ngayon, ang nasusukat niya ay mahinang hangin lang. Kakaunti lang siguro. Or baka nga bagsak na bagsak pa yung nasusukat niya. Kaya ang nangyayari ngayon, hindi nagbibigay ng tamang gasolina yung ating computer para doon sa mga injectors. Kasi ang nasusukat nito ay mali na. Posibleng sira na. Kaya po ang nangyayari, ayan, palyado siya at posible pang mamamatay-matay nga. Parang namamatay-matay yung ating makina. Pero kapag ka tinanggal, itong mass airflow sensor, ayan, tumaas po ang ating minor. So, yun po mga kapatid, okay na to. Alam na natin ngayon kung ano ang problema.
mass airflow sensor. Ang sinasabi ko po sa inyo, kapag naluluma ang sasakyan, ay dumadami talaga ang magiging problema nyo. Tulad nito, ito po ay gasoline engine. Itong pinapakita ko sa inyo, nagka-problema yung map sensor, simple na to sa mga mekaniko ngayon. Paano yung mga hybrid na yan kapag iyan ay naluma? Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi masisira yung mga hybrid na yan. Magkakaroon at magkakaroon po yan ng problema. Tulad na lamang po yung nasakyan kong mild hybrid kagabi. Mild hybrid, ginagamit po na pang-grab nung sinakyan ko kagabi. Yung option na start and stop, ginagamit niya yon. Kapag ka-traffic, mamamatay yung engine. Pag inalis niya yung kanyang paa doon sa preno at aapak na siya sa accelerator, biglang magi-start yung engine. Naku po, ramdam na ramdam po yung vibration, nagdadrag. So, mayroong 2 seconds na drag yun. Dahil every time na ini-start yung makina, ay pumapalag po. Nagkakaroon ng vibration yung makina. Ito po ay Suzuki Ertiga na mild hybrid. So, yun po yung experience niya. O yung mga may Ertiga po dyan na naka-mild hybrid, ganun din po ba yung experience nyo? O baka itong nasakyan ko lang na Grab kagabi, ang mayroong ganung problema, na kapag ginamit niya yung start and stop na technology nung sasakyan na yon, mamamatay yung engine, lahat naman nung kanyang mga electrical accessories doon, pati yung mga parts, pati yung mga modules, ang nagpapagana ay yung battery. Kaya nga siya tinawag na mild hybrid. So pag andar ngayon, ayun, nagbabibrate yung kanyang makina. Ngayon, puntahan ko lang itong ginagawa ng mga mababait nating mga mekaniko. Overtime na sila Kuya Jaime, iabot mo nga sa akin yung lumang, wheel hub. Yan. Wheel hub, kasama na po yung bearing dito. Ito magaspang na. Ito po maugong na rin. Para ito dito sa Honda CR-V. Ang mahal ng pyesa na to. Tulad nga po nung sinasabi ko sa inyo, kapag maluluma ang inyong sasakyan, hindi pwedeng hindi masisira yan. So ito ay nagpalit ng 2 wheel hub. Ito pa yung isa. Naikabit nyo na pala pareho, no? Ito mas grabe. Ang ingay na. Ayan, maggaralgal na talaga. So yung may-ari ngayon, itong CR-V na to, matutuwa siya dahil mawawala yung ingay at ito po, nagkokos din ito na kapag matagal mo nang ginagamit, umiinit ito ng todo at minsan nagkokos pa to para maging stock up. Mahihirapan yung makina mo dahil ito ay bumibigat ang kanyang ikot kapag nagiinit ng todo. Nag-comment po sa vlog ko na yun daw pong kanilang hybrid ay matagal nang ginagamit. 600,000 na po yata yung tinakbo, ni hindi pa daw po nagpalit ng brake pads. Ito, brake shoe to Yun daw 600,000 ang tinakbo, hindi nagpalit ng brake pads. Ayoko pong maniwala doon, hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun na hindi ka magpapalit ng brake pads. Yung iba nga po sa isang taon 3 beses nagpapalit ng brake pads, lalo na yung pinantataksi. Ngayon kung personal mo lang, sa isang taon magpapalit ka ng 2 beses sa harapan dahil naka-brake pads yun, at kung yung likod mo naman ay naka-brake shoe katulad nito, ito mas matagal mo itong papalitan. Mas nauuna sa brake pads, makakatatlong palit ka ng brake pads sa harapan, pero sa likod, kung naka-brake shoe ka, magpapalit ka lamang ng 1 beses. So 3:1. Kaya po mga kapatid, yung sinasabi po natin na mas malaki ang magagastos mo dito sa mga hybrid na to kapag ito ay nasira, wala pong pwedeng magsabi na hindi totoo yung sinasabi ko. Dahil dalawa ang gagastusan mo rito. Electric vehicle, yung kanyang electric motors, at yung kanyang gasoline engine na internal combustion engine. So yan ngayon, yung ginagamit mo sa araw-araw, kapag yan ay nagkasira-sira na, talagang napakalaki ng magagastos mo. Mahal. Dahil tulad nga po ng sinasabi ko sa inyo, kakaunti pa lang ang mga pyesa niyan. At yan ay ipapagawa mo lamang sa kasa. Kung gusto nyo po talaga ng mga hybrid, sabi ko nga sa vlog ko, kung may pera kayo, why not? Pero sa ibang bansa kasi, na napakahigpit na talaga ng kanilang emission law, hindi talaga pwedeng gumamit ka ng mga ganitong internal combustion engine. Talagang doon, walang choice, lalo na dyan sa Europe, maraming mga bansa dyan ang hindi na talaga pinapayagan na marehistro pa yung mga lumang internal combustion engine na magamit pa sa mga lansangan. Kaya ang ginagawa dyan, nung karamihan ay bumibili po ng hybrid. Pero coming 2035 or 2040, kasama po yan
sa EPA, sa mga mawawala, mape-phase out itong mga hybrid at papalitan nga po ng mga electric vehicles, yung mga battery electric vehicles. Pwede rin yung mga hydrogen, no, na lumabas na nitong mga nakaraan tulad yung sa Toyota. Pero yung hybrid na gumagamit ng petrol, gumagamit ng diesel, kasama po yan sa mape-phase out. Ngayon, kung meron kayong mga lumang sasakyan, sabi ko nga tulad nitong CRV na to at yung Suzuki Vitara na yan. Tapos dito ay meron pa tayong Chevrolet. Ayan. Tapos merong Navara dito, tapos mga crosswind na ginagawa namin at nandoon pa sa labas, no? Meron pang Avanza doon. Dito sa Pilipinas, pwede mong i-maintain sa iyo 'yan kasi wala naman tayong phase out. Sa ibang bansa kasi may phase out. Kaya napipilitan sila ngayon na bumili nitong mga environment friendly na mga sasakyan, yung mga hybrid na 'yan. Lalo na po diyan sa Europe at ilang mga states sa US ay talagang mahigpit na mahigpit na. Sa Canada yata ay ganun din. May mga mahihigpit na ring mga lugar dyan na ipinagbabawal na yung mga internal combustion engine na mga naluluma na. Ibig sabihin talagang may phase out po sila. So dito sa Pilipinas, try nyo po. Subukan nyo. Sabi po nung iba, maganda po yung mga hybrid. Wala naman tayong sinasabing pangit yan. Ang sinasabi natin, pagdating ng panahon, magkano ang magagastos mo kapag naluluma na at nagkakasira-sira na yung mga sasakyan na yan. Ako ramdam ko, yung mga customers namin dito nga lang sa mga sasakyan na to talagang miya't maya tumatawag, sir, magkano na ba ang nagastos? Sir, magkano ba yung mga pyesa? Wala kasi sa budget. O, di po ba? O, yan po ang mga karaniwan na sinasabi ng mga customers namin. Kaya nga po sila nandito sa mga ganitong shop Kasi kung talagang mga mayayaman, yung mga nagpapagawa dito sa amin, wala kang maririnig na ganun. Or baka nga hindi magpagawa sa amin, sakasa po sila magpapagawa dahil kayang-kaya nila yung mga gastos. Pero, yung mga sasakyan na yan, kapag ka nakabili ka ng hybrid na 10 years older na, itry mo munang i-check, baka mamaya marami na ring problema yan. Para po sa may-ari nitong Suzuki Vitara, iniwan na po dito sa amin itong sasakyan, si Sir Sean Patrick Pascual. O, Sir Sean Patrick, kanina nung nag-usap tayo, sabi ko baka ignition coil or spark plug or yung PCB, pero hindi po pala. Ang may problema nga po pala ay itong mass airflow sensor nitong makina mo. Kaya po siya nagpapalya, kaya po bumababa yung minor, hindi siya stable. So, medyo mahal nga lang po yung pyesa na yan. Papayag ka po ba kung surplus na muna ang i-check natin kay Miss Rupa Rosario? Meron sila mga surplus. Ngayon, kung hindi ka naman po papayag, ay bibili po tayo ng brand new na mass airflow nitong Suzuki Vitara mo. Ayan. Yan po yung ating papalitan dito at wala ka na pong problema. Ngayon, yung ibang concern mo po na mga pang-ilalim, yung mga maiingay dito, i-check na rin po namin bukas. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po ng aking mga vlogs at dito po sa Autorun sa aking channel. Ako po ay lubusang nagpapasalamat sa inyo at bumabati sa inyo ng magandang gabi po sa inyong lahat.